May dalawang lalaki dito na hinahabol ng mga zombie. Pinapalibutan na sila kaya nila pinagbabaril. Except dun sa isang shari na zombie. Sige, kagatin mo na ako, di na ako lalaban. Itong bida natin gumamit na ng pakagat. Riz. Nakita nung kaibigan niya at na-understood niya yung assignment. Binigyan niya yung zombie ng mouth guard para kahit kagatin yung balikat ng bida, hindi siya mai-infect. Sa sobrang bait ng kaibigan niya, binigyan pa sila ng bahay. What the hell? Mamaya malalaman niyo kung saan ang galing yan. Ngayon, itong bida, gusto niya makipag-share ng pagkain. Pero ayaw nung zombie. Talaga sinabi niya, ayoko ng tinapay, gusto ko kainin ikaw. Rawr. Nagbanding sila together. Kahit saan sila magpunta, kagat-kagat ng zombie yung balikat niya. Ang sweet nila pareho. Baka makagawa sila ng baby na zombie yung parang sa Minecraft. Ngayon, magkasama silang lumalaban sa mga zombie para kumuha ng mga loot. Pero habang nakikipaglaban yung bida, may nakita siyang newspaper na may nakasulat na antidote. Nung kinuha niya, nabasa niya na pwede niyang pagalingin yung zombie niya para maging tao na siya ulit. Para pwede na kumain ng pagkain ng tao. Madalas silang magbanding, nag-exercise sila together, at nilalagay sa panganib yung buhay niya para lang linisin yung retainer ng zombie. Kahit sa pagdumi niya sa CR, kasama niya pa din. Sobrang sweet nyo na. Rawr. Ngayon nagkaroon yung bida natin ng grenade launcher panlaban sa mga zombie. Kaya tinesting niya, kaso pati yung jowa niyang zombie tinamaan din tapos napaliguan ng dugo. Kaya nung kinagabihan, nilinis ng bida natin. So sweet! Ngayon yung journey ng paghahanap niya ng antidote ay nagsimula sa isang syudad. Pinapasabog niya lahat ng mga zombie na papunta sa kanya. Pigilan niyo tong lalaking to, binabaril niya yung grenade launcher sa taas na parang confetti, nagagalit sa'yo si Lord. Nung naubos niya lahat ng zombie, nakakita siya ng case. Tapos nasa loob yung antidote. Finally, may mga paparating na zombie kaya nagtago sila sa van. Uy, teka lang, huwag ka muna makulit. Nawala yung antidote. Ay, nahulog lang pala sa labas. Pero nung inabot ng bida natin, naagat siya ng zombie na nasa ilalim ng van. Talagang matagal nag-antay yung zombie para sa moment na yan. Ituturok niya na sana yung antidote sa sarili niya, pero in the end, yung jowa niyang zombie, yung tinurukan niya. Umalis na yung bida natin dahil eto na nga yung moment kung saan naging zombie yung bida tapos naging tao yung jowa niya. Pambira naman oh. Nilapitan yung babae ng mga zombie pero nilalabanan ng bida natin. Kinagat niya yung babaeng zombie, di ba cheating yun? Pero maya maya may dumating na grupo ng mga survivor. Binaril lahat ng mga zombie. Akala nung babae kaagatin siya. Pero kinuha niya lang yung retainer at pinanood nilang lahat siya umalis. Tapos naalala nung babae na yung lalaking yun ang nag-alaga sa kanya nung mga panahong zombie pa siya. Ngayon, nasa point of view tayo nung bida nating zombie na. Meron siyang mga tropang zombie tapos sinugod nila yung warehouse ng mga gangster. Pinatay niya lahat except dun sa mga shorty na hostage. Tapos nakakita pa siya ng batang infected na may kulay blue na kumikinang na dugo. Nasa journey siya ng paghahanap sa jowa niya pero wala siya dito ngayon. Sumabay siya sa mga zombie papunta dun sa street ng mga survivor. Nagtago siya sa gilid para di mabaril hanggang sa makita niya yung baby niya. Nasasakmali na sana ng zombie pero buti na lang andyan yung bida to the rescue. Sinubukan siyang kausapin pero hindi maintindihan. Kaya itatranslate ko na lang kasi naglalaro ko ng Plants vs Zombies dati. Naalala nung babae yung bonding nila together kaya nayakap niya yung bida tapos kinagat sa braso tulad nung ginagawa nila dati. This time yung jowa niya naman yung nag-uwi at nag-alaga sa kanya. Nagbanding ulit sila, nagtutulungan sa mga gawaing bahay, pinoprotektahan siya sa mga tao or yung tao yung pinoprotektahan niya sa jowa niya. Sabay silang mag-shopping kahit na nagkakandalitsi-litsi na yung lugar nila dahil sa zombie. Ngayon nagkaproblema silang dalawa kasi yung kagrupo ng babae naagat ng zombie. Kaya syempre overprotective tong si boyfriend. Tapos biglang dumating yung mga kagrupo nila, akala yung boyfriend niya yung kumagat sa kalbong kagrupo nila. Nung maging infected tong si kalbo, kaagatin niya na sana yung babae. Pero nung pinotektahan ng bida natin, bigla siyang binaril dahil akala sasaktan yung babae. No, walang iya kayo. Nung makabalik sila sa iskinita, may kalbo na namang zombie pero mukhang mas malakas to sa iba. Ngayon, dumating yung bata kanina yung may kulay blue na dugo. Tinutulungan niya yung bida natin na makarevive kasi may powers pala to eh. Walang balang tumatalab sa kalbo na to kahit basuka. Pero buti na lang dumating yung bida natin to the rescue na kulay blue na din yung aura niya. Shit, magiging magandang laban to. Mukhang may powers na din yung bida natin. Kumuha siya ng baril na may mentos na bala. Binaril niya sa kalbo tapos pinainom ng coke. What the? Wow. Coke
tsaka Mentos, yung matagal ng challenge sa internet. Wow, good job sa nag-direct nito ha. Binuo nyo yung hype, binuhay nyo yung bida para lang barilin yung sobrang overpowered na boss dito ng Mentos tapos papainumin nyo ng coke. Pero at least natalo nila. Anyway, habang nasa gubat tong dalawang magjowa, nakahanap yung babae ng AI na watch na nakakapagturo kung saan yung mga cure ng virus. Oh, para magiging tao na yung bida natin ulit. Ngayon yung jowa niya, tinatakot tong mag-ina. Kaya pinagsasampal niya sa harap nila. Huwag kayong mag-alala. Di siya nangangagat. Sit. Pota, hindi yan aso, zombie yan. So tulad nung nakaraan, ginawa nila yung routine nila pero this time yung lalaki naman yung zombie. Yung babae nanonood ng cake video. Tapos siya gustong kainin yung Chinese na baby na tumatawa sa laptop. Ngayon sa routine nila, similar pa din pero yung babae na ngayon yung naglilinis ng retainer niya para kagat niya din yung bebe niya bago matulog. So sweet. Pero next day habang nasa gubat sila, nahuli nung bebe ng bida natin na may kinagat na ibang babae. Cheater ka. Pero biglang kinidnap yung bebe niya. Nalaman niya na hindi pala bebe niya yung may gawa nun dahil may gangster dito na nangkikidnap tapos ginagawang zombie yung mga babae tapos ibebenta niya. Pero di nagtagal yung bida natin to the rescue at nilabanan yung mga gangster. Nagsorry sa partner niya kasi dahil sa kanya, naging zombie siya kaya nagpromise na hahanapin niya yung cure para makabawi. And swerte nila na yung AI na relo nakahanap ng antidote na nakakalat sa iba't ibang parte ng syudad. Kaya ang next nilang gagawin ay maghanap ng cure para sa kanilang bebe time. Yun lang. Yeah, I know, bitin. Pero alam nyo ba nung umpisa kung paano nagawa yung bahay dito? Kasi yung ni-recap ko sa inyo ay hindi movie kundi ads. What? Yes, pinapanood ko kayo ng sobrang habang ads ng larong Life After. Di ako sponsored, napanood ko lang talaga. Pero sana nagustuhan nyo pa din. Ngayon, eto na yung mga shoutout from our last video. Shoutout kay Prince Gideon Embarque. Shoutout kay Cyborg Melon Bot. Shoutout kay Clone. Shoutout kay Gabriel Domingo Sabak. Shoutout kay Chonky Tonkers. Shoutout kay Cartman 127. Shoutout kay Rivin or Rivin. Shoutout kay Corazon Gaming PH. And shoutout kay Heart, yung kapatid ng girlfriend ko. Let's go! So sa ating next video, magpapa-Q&A ako. Pwede kayong mag-comment sa baba ng kahit anong katanungan. Ang best comment ay mapipicture sa next video, meaning automatic shoutout na kayo. Basta respect mo lang mga comment ninyo, hindi yan malabo na makasali sa video. Ayun lang, Milko Shake out.